Magandang umaga po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Naway maging maganda po ang pagpasok po ng araw po sa inyo. Tara, samahan po ninyo ako ngayon. Magluluto po akong napakasarap na almusal. Pupuntahan ko po kung saan po ako namimili ng aking mga pagkain na malapit lang po sa aking tinitirhan. Tingnan din po natin baka may matalisod po tayong kabuti sa aking dinadaanan. Tara, samahan po ninyo ako. Ayan po. Lakad po muna tayo. Masarap po maglakad sa umaga pag ganito. Medyo makulimlim pa. Nagkikrave po kasi ako sa sa hotdog, sa pritong itlog, sinangag. Tinampo po natin sa local shop na malapit lang po dito sa tinitiran ko. Na gubat ang tatawirin. Pero nakaka-relax po, di ba? Lapit lang naman. Ay, nako. Nag-exercise po muna ako bago maglakad-lakad. Siyempre, warm up. Hello, ingatan natin ang ganyang bangis, gift yan. Dapat ano yan, pinipreserve. Parang buro lang. Napaka linis pa. Imagine po, di ba? Sa gitna ng gubad, gumawa silang daanan para hindi mahirapan ang artista sa paglalakad sa punta sa mga tindahan. Titingnan ko po muna yung gubat na dadaanan ko bago po bumili tayo ng almusal kung may mga kabuti. Kabuti pa rin nasa isip, ano? Ito po yung gubat na paboritong puntahan, kuhanan ng penny ban. Kaya lang wala pa po talaga. Napakadry po. Uulan tapos hinto ulan ni hinto. Hindi pa po sapat yung ulan. Tarapunta na po tayo sa tindahan. Yan na po itsura. Paglalabas ako ng gubat. Balanse po ang mga tao po dito. Hindi po porket nagtayo sila ng mga bahay, ila-landscape na po nila ng todo-todo, papatay yung forest. Hindi po. Pinabalanse po nila dito yung natural habitat, yung ecosystem, yung flow. Diba? So mas marami supply ng oxygen. Kaya sa i-modernize tapos kakasakit ng mga tao dahil thin ang supply ng oxygen. Lalo na sa mga urban areas, di ba? Sobrang crowded na ng mga infrastructures na matataas na mga buildings. Kailangan talaga ng mga puno. Diba, dinis po. Kahit araw-araw ko lumabas, safe po dito. Kaya sabi mo malapit lang, parang hingal ka na. Opo, malapit na. Malapit lang po siya. Malapit na ako himatayin. Kapag nararamdaman ko medyo hinihimatay na ako, yun, nasip na po ako nun. Mga kababayan, hinog na po ang aronia berry. Yan pong berry po niyan, very rich din po sa antioxidant. Tapos, ang lasa po niyan parang dukat. Ito po sa harap na siya. Marami pong tao na pumupunta po dito. Pag nakikita na nila nagbablog, wala sa pilang pakialam. Inisip ko lang yun para mababasa kahiyan ko. So ito po, kuha tayo ng aronia. Tingnan po natin. Ayan po. Kaya dapat nilosan mo yung paggawa mo. Ay tama, hold on. Ayan po, tingnan lang po natin. Ayan po, ayan po tsura niya. Maraming pong sarap po niya kung wala lang siya. Harbatin ko lahat to. Ayan po, tingnan po natin. Para talaga siyang duhat. Ang buto niya parang buto na karatinis. May nangiti po sa harap eh. Lang hayop na to. Para pamilis ako nito. Pag may nakikita malala mo talagang tinitira. Ito po yung bush ng aronia, napakarami. Tapos ito po yung local market po. Diba? Tigas na mukha ko. Tara, bili na po tayong pang-almusal. Sino ba naman makaka-get over gantong karaming bunga ng berries na naalalantak, napakasarap. Parang duhat po talaga, napakasarap. Pwede rin pong alugin sa asin para sa akin. Ano na pag mahilog ngayon, hinog na po dami po ayan sayad na po sa lupa. Grabe. Ayan, lumabas na po. Bawal pong muna ng video sa loob. Nakalagay po doon, di talaga ni-respect. Ayun po yung mga aronia berries. Lahat po ng bush po nila sa likod ng puno. Di ba? Ang dami. Taga sa mukha ko.
Babaylo lang po tayo. Hintay ko pang mahinog na mahinog kasi meron pang medyo may orange. Dadala ko ng container na may takip. Pero hindi pa ngayon. May katabi pang pizzeria yung shop. So ang inawian ko po, kayang lakbayin ng mga chismosa, lalo na kung mayroong reserbang mga chismis, yung sobrang excited ka na ganong kalayo. Yun, kayang lakbayin. Kahit na hinihingal ng mga hulangya. Sa umaga po, mas maraming tao po nag-exercise. Ito po, libre po itong hindi natin masasabing playground, sports ground yun. Meron po sila ditong football, doon may volleyball court, yung kulay dilaw ang net. Tapos merong outdoor gym. Bangklase po, ano? Kaya every morning I'll make sure that I had fresh air. You know, naubos na ako ng English. Ay, salamat. Huwag ka na mag-English. English, kuya. Nabubulunan ako sa hirap. Ayan po yung volleyball court. Ito po. Last time, di ba? Tinry po natin yan. Di ba? Ayan po. Kasi wala naman po ditong flood problem. So wala ditong mga flood control projects. Yung tax binabalik po talaga sa mga tao through service. Pero po natin sisihin na lahat ng mga politician. Ay, sorry, ako na-touch nga pa lang ngayon. Kasi makaibigan niyo po politician na talaga namang makikita niyo po yung bahay nila, pamumuhay po nila, napakasimple. Ito po. Hindi po lahat. Ayun, dahil nagtitrending nga po sa corruption po sa Pilipinas. Konting chismis po muna tayo. Respeto ko po yung mga ibang politicians po na kaibigan ko. Pero pong mga kaibigan, napakababait. Ay, nako. Sa Bulacan ba, syempre meron po akong mga kaibigan na mga politicians. Love ko po sila. Ayan. Kuya, parang nakakatakot naman dyan sa dinadaanan mo. Parang sa mga horror movies, yung Wrong Turn. Mas nakakatakot naman yung clear na clear ka. Hindi naman naayos flood control project. Di ba? Hindi, mas nakakatakot. Bayad tayo ng bayad ng tax. Di ba? Nakapanlata. Imagine nyo po yung mga OFW. Di ba? Yung sakripisyo pa lang po nila. At saka yung mga kababayan po natin na nag-earn ng minsan po below minimum wage. Palagay na natin minimum wage. Tapos yung tax pa pong binabayaran. Di ba? Tapos ganyan ang mangyayari. Nakakalungkot po talaga. So parang hirap mo na. Tapos wala kang magawa. Parang taw-tauhan na lang tayo. Hugot-hugot po tayo paminsan-minsan. Alungkot po eh. Sa panahon po ngayon, para tayong nasa gitna ng crossroads. Dalawang daanan. Saan tayo pupunta, di ba? Sa kuhanan ng kabote o sa kuhanan ng berries. Di ba? Ibang hugod. Kala nyo may diretso pa. Ayan, dito po ako sa bahay. Di ba? Sa ganda ba naman ang kapaligiran? Sino ba namang ayaw maglakad? Ay, nako. Ayan, binuksan ko po ang bintana sa kapintuan. Narinig ko na may mga kapitbahay ko. Nakakatuwa pag may mga gathering silang family. Homesickness, attack. Ito po, nilagyan ko lang ng asin. Saka yung chives, yung murang sibuyas na pino. Kunti lang mantika pag magpiprito po kayo at itlog para hindi dumikit. Siyempre gamit ko po non-stick. Kung hindi naman non-stick, painitin niyo po muna yung kawali. Painitin yung mantika bago kayo prito, konting mantika. Di ba? Takpan po natin para mas luto din po yung ibabaw. Huwag nyo lang painitin ng todo-todo yung ulo ng ina nyo, lalo yung sumagat. Tingnan natin kung hindi kimasampulan. Dahil ilalagay ko po sa rectangular na serving plate. Ipo-fold ko po.
Pagkagamit po kayo ng non-stick, gamit po kayo ng soft, yung hindi matalim na dulo kasi makakagasgas din po yun na plastic, silicone or wooden ang pinaka the best na sandok o siyanse. Yan po yung gusto ko po sa pagkakaprito po sa itlog, lutong-luto. Kuya, minsan sundot-sundot ka ng English, pektusan mo. Yes, this is what I was talking about. A well done fried beer and egg. Contrast sa ating serving plate. Social. Siyempre kung nagugutom na kayo sa mukbang, sabihin nyo, paki-fast forward na lang po. At sa pinagprituhan po ng itlog, lalagay na po ako ng hotdog. Yung hotdog po dito hindi masyadong mapula. Dahil hindi sila naglalagay ng food coloring. Ito po, wala po. Sa packaging wala. Walang nakasulat. Igalaw-galawin lang po natin. Huwag po kayo maglalagay ng hotdog na sabay-sabay na halos nagkakapatong-patong. Have patience in the morning. Diba? Siyempre sa mga nanay talaga na saludo tayo. 24 hours. Talagang inintindi na lang kanilang mga anak. Tayo kahit malalaki na tayo. Siyempre ako, nanay ko pa may edad na. Iniisip pa rin po ako nun. Siyempre, nanay po yun Tayo po, mga anak po, ang lakas po nila. Kaya wag po natin silang pagsasalita ng hindi maganda porket may hina na sila. Kasi sino po sa mga magulang po natin. Hugot-hugot tayo ngayon. Konti lang. Kahit na maliliit tayo, may nasasabi sila o napapala tayo na hindi maganda. Dala po yun ng pagod. Opo. Lalo na marami kayong magkakapatid. Sa panahon kayo ngayon po kailangan mas malawak ng pangunawa. Di ba? May mga nasasabi po sila, minsan halos isumpa na tayo. Totoo po yun. Sa pagod po yun. Sa hirap ng buhay, sa pag-intindi. Yun po ang kasaysayan. Nagpiprito ng hotdog. Ay ubo. Alam po ninyo, nakakakain lang kami ng mga ganito kapag Papasko, bagong taon. Nanay ko mas nagluluto po yung bagong taon. Kasi sa Pasko, hindi naman po kumakain ng mga bata. Puro namamasko po, di ba? Naghahanap buhay mga bata. Kami po ba naghahanap buhay tawag namin. Pasko doon na kami nagkakaroon ng maraming pera. Ay, nako. Sabi ko sa nanay ko, pag darating ang araw, lahat ng gusto natin kainin, kakainin natin. Magkakaroon ako ng bahay. Kahit anong gusto nyo kainin, pupunta tayo doon, enjoy natin. Nanay ko sabihin ako, tumitigay kayo na nga. Mag-igib ka na nga. O ano na naman pumasok sa kokote mo. Gano'n. Tapos napakabait po talaga ng Panginoon. Nangyari po. Yung mga gustong kainin, nakakain. Siguro kaya binigay po sa akin ito ng Panginoon. Napakasimple lang po kasi ng kaligayahan ko. Hindi po yung makakain ng masarap. Yung mapasaya ko po yung ay nako, yung mga magulang ko po medyo nangingilid-ngilid ang luha ko. Hindi po sa drama, natalsikan po ko ng mantika. Susunod ko naman po ay bacon. Yung commercial ng bacon, di ba? Naku, pag pinipirito sa bacon po talaga dapat talaga walang mantika kasi magre-release po ito ng oil. Pero siyempre nagprito tayo ng itlog, hotdog, hindi naman masyadong maraming mantika. Itong nabili ko po American style bacon. Mas marami po yung fat. Sa oven, kung gusto nyo pong mag-crispy ng bacon, 175 degrees Celsius lang po. Crispy po yun. Mga 10 to 15 minutes o depende sa kapal ng bacon. Hinan nyo po. Tapos crispy na yun.
Kaya bakit umuurong ang bacon? Kasi manipis ang hiwa, saka yung fats niya umuurong o nagsishrink. May nag-comment po talaga. Kasi nabi ko po, nag-shrunk na. Ibig sabihin, umurong na. Past tense o past participle po yung form o past sentence. Gaga ka talaga, nagmamaranong. Sino kaya English teacher mo? Yan. Diba? Yung meron pang emoji na laugh. Tapos nako. Ewan ko sa'yo. May tao talaga ngayon, may masabi lang magmarunong. Mag-research muna. Tama ba yung i-comment ko? Baka mapahiya ako dito. Tapos minsan mag-comment na hindi maganda ang profile picture pa minsan yung picture ng mga pamilya. Kaya minsan hindi ka na nagre-reply. Kasi nilalagay sa kahiyan yung buong pamilya. Di ba nakakaawa yung miyembro ng family dahil sa katamakan ng mga komite. Ayan, ganyan lang po gusto ko. Ayoko po masyadong crispy. Hindi ko po feel yung crispy yung nagpa-powderize. Gusto po may konting kunat. Yan. Tapos medyo sunog ng konti. Okay na po sa akin yan. Itatabi ko dito sa presentation katabi itlog. Para may contrast yan. Kapag may mga hanap buhay kayo ng mga kainan, ayusin niyo po yung presentation. Ito po yun. Nakaka-attract po yun ng customer. Saka maligo kayo. Yung malinis kayo, tapos nakapusod kayo, tapos naka-apron kayo, totoo po. Ayun po yung mga magandang pang-attract po sa mga kakain po. Diba? Tapos, prito na po natin itong finished spam. Nabili ko po sa shop. Pag nag-spam po talaga sa kanila, yan, linting-linti. Diba? Walang masyadong maraming extenders. Ayan po. Huwag na po masyadong overcook. Medyo golden brown yan lang po yung both sides. Kasi luto na po ito. Perfectly steamed na po ito. Ni-steam po nila ito sa nasa loob ng lata. Diba? Kung gusto nyo po magtorta nito, mas maganda pa magtorta po kayo nito. Hiwain nyo yung maliliit na cubes. Tapos ihalo nyo po sa itlog. Saka nyo po ibuhos sa kawali na may mainit na mantika. Tapos i-portion po ninyo breakfast meal, diba? Ayan. Okay na po. Baka to minsan madikit, ang hirap po prito kasi pag hindi pa mainit yung kawali nyo at mantika, nagprito na kayo, yun, madudurog lang. Maganda talaga, mainit yung kawali tayo mantika. Pag magluluto kayo, wag din mainit ang ulo ninyo, hindi maganda yun. Diba? Winner and the thing. At magsangag na po tayo. Ibang panghalo na po gagamitin ko sa sinangag. Let's hold on. Ito, paborito ko, silicone. Kung may mga sale po talaga dito, mamibili ako ng mga gamit. Paunti-unti lang, hindi ko bibigla yun. Lagyan na po natin ng maraming bawang sa sinangag. Golden brown lang po natin. Yan! Yan po yung masarap sa bawang. Medyo nasusunog-sunog. Yan po yung gusto ko sa sinangag. Lagay na po natin. Gagamitin ko pong kanin, basmati. Kasi buhaghag na buhaghag po ito. Ang basmati pa iba-ibang klase po. Hindi lahat pare-pareho. Parang bago, laon. Iba-ibang ano rin po. Iba-ibang laki at butil. Ano ba yan? Bakit di mo ikat yung camera?
Saka ako magsalita. Ikaw na mag-vlog. Lagyan po tayo ng konting asin. Lagyan tayo ng totoong paminta na hindi yung naglalagay tayo ng paminta, nagkukulay dinugo ano yung niluluto natin, hindi pa lumalasa yung paminta. Lalagay po ako ng konting vetsin. Konti lang. Meat lang po yung vetsin na alam niyo na marami sinasabi. Lahat naman po ng sobra, hindi maganda. Ngayon, kapag hindi nyo gusto yung nakikita ninyo, di ba? Di, huwag nyo gawin. That's it. So simple as that. Kung wala kayong masasabing maganda, tingnan nyo muna yung singin nyo kung gaano kaputi. Tingnan nyo muna yung mukha nyo sa harap ng salamin. Kung patay ba ang jawline ninyo, okay ba ang kurba ng ilong ninyo, tantalizing eyes ba kayo, kissable lips ba kayo, di ba? Hindi ba mapipintog ang binti nyo? Nangangatog na ako sa buko. Lagay po tayo ng konting toyo para mas maganda po kulay. Ang sinangag at lasa, pampalinamnam. Ayan po. Nagpapawisan na ako ng malamig. Okay na po itong sinangag. Kaya na po tayo. Gutom na ako. Mabuhay! Yan! Maraming salamat po sa pagkakasama-sama na naman po tayo na way-save po lahat. Bagong ligo na ako. Gutom na nangangatog na ako sa gutom. Bago umpisa, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Kung na maraming salamat sa biyayang binigay po sa amin sa araw na ito. Na may mawatisa po na umalis po sa kanilang tahanan, makabalik po na ligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya na po bahala po sa amin, isunusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ay meron din po akong pineapple juice at kape. Everyday po talaga naglalakad po ako. Kailangan po hindi po maganda yung laging nasa loob ng bahay, lalo na pag nasa malalamig na bansa. Kailangan po ng fresh air. Muna tayo sa ato. Banana ketchup po ito. Galing Pilipinas. Sabi na tinangag. Bakit na pagkag? Ito ba yung matamis sinangag? Buhagag tapos hindi siya mamantika. May yelo po.
Sarap ng bacon, ay may kuna. Itong spam po nila, masarap. May konting gunat. Hindi po siya sobrang lambot. Meaty. Masarap ito sinangag. Parang biglang inantok doon na. Itong hotdog nila, sarap. Meaty, hindi siya maalat. May kunat, sarap.
Napakasarap. Binili po ko ito. Binili ko po ito, mag-green pa, parang dalandan. Manati kung matamis. Galing po ninyo mag-almusal. Nanay ko bago ako may pumasok. Talagang gigising po yung maaga. Sabi niya, para hindi manghina, kailangan talaga kumain sa umaga. Ito po yun. Pinaka-importanting pagkain po sa isang araw, yung almusal. Para siyang dalandan. Lasang dalandan. Ito sa bagong. Hindi siya may tama. Galing itong parte may tama. Yan sa may tama po. Ay. Malambot yun hanggang sa loob. Minsan kala niya isa lang. Pag sa labas kala isa lang yung may tama. Pag binuksan niyo ito mas matamis. Mas hinog. Seedless siya, wala siyang buto. Dati ang dalandan, napakamura. Dati dalandan, tapos nga may binago lang ng pangalan doon sa isang variety ng dalandan, nagmahal na. Ito po. Matamis. Gagawa ko mamaya ng hotdog sandwich sa yun. Tapos ito nilang bacon sa sandwich. Tapos snack. Ano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat ang pasabihan binigay po sa amin sa araw na ito. Kahanga po talaga yung mga kababayan ko po talaga na lumalaban po ng patas sa buhay. Nakatan mahirap, susungin, gigising po ng maaga para po may mahatid po. Nakabuhayan po sa kanilang mga mahal sa buhay. Naway, lahat po namumuno sa aming bansa sa buong mundo. Bigyan niyo po ng kabutihan sa puso at isipan dahil meron po talagang iba na naakit po ng pagsubok na magkakasala. Yung mga iba naman po na nanukulan na mabubuti, bukal po sa puso at isipan. Makagawin po ang kanilang katatagan at katapatan po, Panginoon.
Kailangan po namin kayo sa panahon po na to. Kabuhay bawat isa po, mas patatagin po, samahan po sa pamilya, mas paunlarin po kabuhayan. Kayo na po bahala po sa akin, Panginoon. Susuko na po namin sa inyong lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat naman sa inyong oras na ilan sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayo positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!